Mga kapatrol, after ng isang impressive performance ng Gilas sa Olympic qualifying tournament, ay walang duda na ang Pilipinas na ang number 1 team sa buong Asia. In terms of lineup, ay nandyan rin ang Japan na napakalakas rin na team. Pero officially, dahil ang Gilas ang nakakuha ng gintong medalya sa Asian Games, ay it is just right to say na ang Gilas talaga ang numero 1 ngayon sa Asia. Pero kung meron mang tayong hinihintay na tapatan in the near future, ay ito ang tapatan ng Team A ng Gilas at ng Team A ng Japan. Sino kaya ang mananalo? Well, kahit merong mga NBA players pa ang Japan, ay mukhang meron tayong magandang lineup na pwedeng makipagsabayan sa kanila. While it is true na meron silang Rui Hachimura at Yuta Watanabe na mga legit NBA players, it remains to be seen kung meron silang pantapat sa ating triple towers na sina Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edo plus Japet Aguilar. Ang ating frontline kasi ang ating napakalaking advantage, and Coach Timko knows now the right formula how to be successful internationally. Isang malaking palaisipan rin kung sino ang magbabantay kay Justin Brownlee. Kung si Rui Hachimura ang magbabantay kay Justin Brownlee, ay sa palagay ko ay merong speed and quickness advantage si Brownlee. Samantala, nandiyan naman si AJ Edo na pwedeng magiging main defender kay Rui Hachimura. At ang malaking problema ng Japan against Gilas ay kung sino ang magbabantay kay Kai Sotto. Kahit sa Japan B-League, bawat laban ay mga American imports ang nagbabantay kay Kai dahil walang masyadong malalaking local big man ang Japan. Kaya nga ang kinuha nilang naturalized player ay isang big man. At ang problema kung ang kanilang naturalized player ang magbabantay kay Kai, ay meron pang isang big man ang Gilas na si Junmar Fajardo. Kaya siguradong sasakit ang ulo ng Japan, and history-wise, ay palaging panalo ang Gilas against Japan. And how about Yuki Kawamura? Sino ang babantay sa kanya? Well, sa palagay ko, kaya yan ni na Chris Newsome at Scottie Thompson dahil pawang mga defensive players ang ating mga point guards. At exposed naman ang Gilas sa mga very quick players, kaya hindi masyadong problema si Yuki Kawamura. Ang triple towers ng Gilas ang sa palagay ko ang magpapahirap sa Japan if ever magtatapat ang dalawang teams. Kahit ang Brazil at Georgia na pawang malalaki ang kanilang mga players ay nahihirapan kay Junmar Fajardo. Take note, nag-iisa lang si Junmar Fajardo, yet sumakit ang ulo ng Brazil at Georgia kung papaano nila makontain ang 7-time PBA MVP. In the game against Latvia, ay doon natin nakita kung gaano ka-dangerous ang twin towers ng Gilas na sina Kai Sotto at Junmar Fajardo. Ang presence ng ating idol talaga ang magdadala ng napakalaking advantage ng Gilas being the best big man ngayon sa buong Asia. Sa ngayon ay wala akong nakikitang Asian player na makapag-match up kay Kai except kay Jochi ng China. Although matanda na rin si Jochi kaya paniguradong aabot rin ang panahon na si Kai na talaga ang magiging hari sa buong Asia. Kai is too skilled and too big para sa kanyang mga Asian counterparts, kaya siguradong in the next 10 years ay ang Gilas Pilipinas na naman ang maghahari sa buong Asia, katulad nung panahon ni Yao Ming sa China at panahon ni Hamid Haddadi ng Iran. Ngayon naman ay panahon na ng Gilas Pilipinas dahil kay Kai Sotto at iba pa nating mga big men. At balitang Olympics naman, Carlos Yolo, sinungkit ika-2 gold medal sa Paris Olympics. Congrats, Kaloy! Pakitang Gilas muli si Carlos Edrel Kaloy Yolo. Isinukbit ang ika-2 gold medal niya at ng Team Pilipinas para sa 33rd Summer Olympic Games 2024 Men's Artistic Gymnastics Vault sa Bercy Arena sa Paris, France nitong Linggo ng gabi. Magkasunod na araw ang pangalawa niyang tagumpay. Pagkalipas ng Sabado ng gabi sa floor exercise, pinadira ng 24 years old gymnast na tubong Ermeta Manila ang pagiging pinakaastig na Pinoy Olympian sa bagong karangalan. Nagposte ang 4'11" athlete
ng 15.116 points sa pagbalandra ng kanyang likse at sigla sa routine para daigin ang 8-man finals na sina Arthur Davtyan ng Armenia na nakakuha ng silver medal sa 14.966 at Harry Hepworth ng Great Britain na nakakuha ng bronze sa 14.946. Pero labis na kinabahan ang maraming Pinoy na abangers sa labanan dahil kailangan pang maghintay ni Yolo at ng buong bansa sa ilan pang mga karibal na mag-perform. Hinigitan na rin ng Team Pilipinas ang 1-2-1 gold, silver, bronze finish ng 2021 Tokyo Olympics sa 2-0-0 sa kasalukuyan at nakatakda pang madagdagan. Nakasigurado na rin ang bansa ng 2 pang tansong medalya mula kina boxers Ira Villegas at Neste Petesio na nagwagi sa magkahiwalay nilang mga laban sa parehas na araw. Ipinuslit ni Villegas ang split decision 3-2 kontra hometown bet Wasilia Ladere ng France sa women's 50 kg. Samantala, unanimous decision ang ibinanat ni Neste Petesio sa 57 kg laban kay Ji Chunchun ng China. Kilala si Carlos Yolo na pet event ang vault dahil dati na rin siyang naging world champion sa naturang event. At bukod kay Carlos Yolo, ay 2 medalya pa ang sigurado para sa Pilipinas matapos na makaabante sa semifinals round sina Ira Villegas at Neste Petesio sa women's boxing. Nandyan pa rin si AJ Obiena na may chance ring magkamedalya matapos makapasok sa finals ng pole vault event. At si Neste Petesio, nakatiyak na rin ng Olympic bronze. Sure nang may medal si Neste Petesio nang umabante siya sa women's 57 kg women's boxing semifinals sa 33rd Summer Olympic Games. At sigurado nang mag-uwi ng medalya ulit ang boksingirang Pinay matapos umabante gaya sa 2021 Tokyo Olympics kung saan siya ay nakakubra ng silver medal. Ito ay matapos niyang patumbahin via unanimous decision 5-0 si Ji Chunchun ng China sa kanilang quarterfinals match na sumirado rin ng ikalawang medalya ng bansa para sa boxing. Isang panalo na lamang ang kailangan niya upang tumungtong sa gold medal round. At ang susunod niyang laban ay sa Webes. Sinundan niya sa last 4 si Ira Villegas na kinalo si Wasilia Ladere ng France 3-2 at tiyakin din ang tansong medalya sa umaga ng parehas na araw.